Session Road. Maghanap kami ng brekkie place before we start our day. Kaya yun lang yata ako nakapunta ng Session Road ng ganito kaaga. Ay hindi. Ngayon lang yata ako nakalakad sa Session Road ng mga ganitong oras. We've been here mga 6 a.m., 5 a.m., remember? Earlier than this. Oo, pero yung mga ganitong oras, ngayon lang. Pag nag-stay naman tayo sa hotel, ang tamad naman nating umalis, diba? Ganitong oras. Tulog pa tayo. Correct. So for our first meal, we're gonna eat here. It's a OG restaurant in Session Road. Ay hindi, miss ito na lang. Meatballs at saka isang ikaw, anong kukunin mo? Shanghai. Make student meal. At saka, anong ulam mo? Meron pang gano'n, student meal. So ganyan din? Yan din ang gusto mo? Yung parang combination, Okay. tapos may rice. Ayun, bad. Ay, bad. So magkano yung mga gano'n? So our bill for our breakfast is Pamahal. 350 kasi nga ang lalaki ng serving. Sabi ko sa iyo hati na tayo eh. Pero sabi mo baka kulang pa sa akin. Uy, Chinese restaurant ito Thank you. Thank you. Here I am. Read my mind. Superman. We're eating in an old restaurant. Tapos an old song is playing in the background. Hello! Mag-hello muna si Baby T. Yes, nandito kami ngayon sa Jollibee. Mabini Corner Session Road. Nag-coffee si Titi. What is breakfast without coffee? But anyway, first time kong mag-Jollibee dito sa second floor yan. At nakachamba pa kami ng balcony table. So, ngayon yan, nanonood ako ngayon ng mga taong nag-cross the pedestrian, yung traffic galing sa Mabini side, papunta sa Burnham Park. Tapos kanina ko pa may naririnig na background music. Ngayon ko lang napansin, it's the old man. I think he's blind because he's wearing shades. Meron siyang gitara at saka malaking speaker. He's providing background music for the mga naglalakad sa session. Salamat sa session busker. Yes. So nandito na kami sa Burnham Park sa tabi ng lake. Dito muna kami magpapalipas ng oras. Kasi 2 p.m. ang ating check-in. Yung kali namin dito lang sa likod, Quezad. Pero yung Quezad namin nandun pa. Malapit sa flyover. So, medyo malayong lakarin. But we're here naman as tourists. So, okay lang na malayo yung lalakarin natin. So, let's enjoy Burnham Park. Anyway, kakakain lang din natin. I suggested to TTP na we should come back here pag Holy Week. Because younger days ko, my Baguio were all Holy Week, Holy Week. So iba yung vibe. Puro bakasyonista, punong-puno ang ang Baguio. Well, ngayon naman punong-puno, no? Kasi parang wala nang peak season, parang wala nang peak and off peak, parang
in the modern days of Baguio, parang it's always a peak season. Kasi murang pamasahe, they're able to watch vlogs. So, yung mga malalayong lugar, na-encourage sila pumunta dito. Kahit malayo, yung iba pa nga galing Cebu, babiyahe ng Manila, then Manila, Baguio. Ganun. So gusto ko ma-experience uli ng Holy Week kasi iba yung vibe. But si TTT was saying, ano yung sinasabi mo? You have to book it. Kasi ako, when I started earning my own money, hindi ako Holy Week pumupunta dito because I want to stretch the money. So it has to be off-season. So ang gusto ko mangyari is aakit ng Baguio, puno ng tao, puno ang restaurants, you see familiar faces. I don't know if it's going to happen to see familiar faces kasi democratize na nga din ng foreign travel. So yun ang gusto ko. Even Boracay, I wanna go to Boracay ng Holy Week. Pero yun nga sinasabi niya, it has to be pre-booked because I don't pre-booked. Like ito, kahapon lang na finalize sa emotions ko, utak ko na to come here. It's Burnham View Condominium in Rocio and Coco. It says Baguio Patriotic Pizza Campus. There's another campus. Yun yung campus doon sa main road. Yun meron. Are you okay, TTT? Well, barely surviving life. We're always walking and walking and walking. Sabi ko sa kanya, maglakad na kami kasi parang kanina maitim yung yung ulap, pero ngayon nag-clear up. So I hope this is just a short walk. Yung mga buses galing Abra, bakit dito dumadaan? Or papunta silang Abra? Saang portion na ba tayo? This portion architectural rendition. Pero nilulumot na. As you can see, maraming election poster. Because it's election time. Sino bang boboto nyo? Or sino bang binoto nyo? Depende kung kailan nyo ito mapapanood. Sinong boboto mo? Number 1, Ivy Mendoza. Si Netch. My number 1 senatorial. Kaya nga, si Netch. She was former commissioner of audit. Wala siya sa top 12. Nasa top 1 ko siya. I can smell pine scent. Authentic. Not from not the essence from a can. So yun. Naamoy ko din. So majuso. Wow, is that a house? Ang ganda brown and green. Ang pangarap ko, kung hindi naman ako makakabili ng property sa Baguio, magkaroon ako ng friend na may bahay sa Baguio na gustong ipagamit sa mga friendships. So pag nag-abot na tayo sa Jutel, lalabas ba tayo? Considering na wala kaming tulog, Let's explore the Pisabi area. ano nga yung street name? Was it Montinola or something else? Alam mo kung minsan makakalimutan mong nasa bundok ka, no? Pag nakakita ka ng mga ganyang kalalaking buildings. Ano nakikita mo? I see Arjatel. Yes. Top of the hill.
So, we've reached Montinola at dun tayo sa taas pupunta. Look at TTT, matarik o. Paakyat pa tayo. Kaya pa? Kaya pa? Lawit bila. So we've reached our hotel. It's at the hilltop of Montinola. Finally, finally. It's okay. It's okay. It's okay. Amoy rat. Nasaan kaya yung rat na yun? Anong oras na ba? 3:48. Umuulan sa labas. Di tayo nag-check ng weather forecast. So ayan tuloy. Pero mabuti na lang, hindi namin nagustuhan yung what we reserve via Agoda. So lumipat kami ng kwarto. Nagbayad ng additional for upgrade. Kasi walang bintana yung first na nakuha namin. At least ito may may bintana, you can watch the rain. Kung hindi ka man if you cannot go out, at least enjoy the view. Although yung view namin is a construction. So nandito kami sa Montinola Street. So ayan, nakikita niyo si TTT sa likuran ko. Siyempre, walang tulog. Although naka-idlit naman kami ng konti sa sa biyahe. So, kumuha na kami ng ng return ticket kasi natatakot kami baka hindi kami makauwi. Dahil the last time na nandito kami, puro sold out yung mga upuan. So, sa iba kami nakakuha. Although, okay naman din. Kaso lang, diba, si Solid North na suspend. So, baka mas maging pahirapan yung mga upuan pa uwi. So, bumili na kami. So, instead of, kasi papunta dito, nagkubaw kami. Papuntang Baguio. So, balik namin is, Baguio, Naiya 1, 2, 3, then Pasay. So, yung Pasay, tinanong ko kung saan babagsak. Doon sa may McDonald's, malapit sa Metro Point, sa Old Rotonda, na wala ng Rotonda. So, doon kami. Yun. Papunta dito, I was hoping to get a ride from the Pasay. Pero yung tinignan ko sa website, walang nakalagay na schedule. Ang nakaschedule yung mga biyahe papuntang ibang probinsya. Walang Baguio. So, dumiretso na kami sa Cubao. Buti din, maaga kami ng mga 1 hour and a half. Kasi ang daming mga nagdatingan na parang nag-book sila online. Kasi after namin makakuha ng magkatabing upuan, maya-maya may naririnig na ako na ang ini-explain doon sa ticketing is chance passenger na lang. Sabi ko, oh my God, kung medyo na-delayed pa kami, chance passenger. We're here in Baguio and it's raining. Well, kahit siya umuulan, okay pa rin. Let's just enjoy Baguio. After all, diba, isa sa objective natin na magpunta sa ibang lugar is to wake up in another city. Yung tipong pagdungaw mo sa bintana mo, it's something familiar but not really familiar. Although I wish na the view were more pine trees. Although may nakikita naman akong konting pine trees. Pardon the rain.
It is raining in Baguio. Naririnig mo ba ako? So will our Baguio vacay become what? Stay in bed. Staycation. Staycation. Bagay, hindi naman natin balak mag-bucket listing kasi, it's Baguio. Well, you wanted to go to Imelda Park tomorrow. Yeah, gusto kong pumunta sa Botanical Garden, aka in my Elnora's time, Imelda's Park, Imelda's Garden. Kasi every time I come here, lagi siyang sarado. Kasi natataon Monday. There was one time lang na napapasok namin. Pero umulan din yun. Diyos ko. So, iba yata talagang rhythm ng Baguio natin.